from test to testimony. Meron po tayong tribulation na tinatawag. Meron tayong kapighatian. At meron din pong malaking kapighatian. Yung verse na binasa po natin, yung mga mananampalataya ay pinapahirapan, yung mga mananampalataya inuusig sa lupa. Pero mga kapatid, as believers, we need to take it. Kinakailangan po natin saligan, sandalan yung sinasabi ng banal na kasulatan. Bakit? All believers are created to be overcomers. Amen. Again, all believers are created to be overcomers. Lahat ng mga mananampalataya ay nalikha para maging mananagumpay. Ang totoong sumasampalataya sa Diyos ay hindi talunan. Ang totoong nananampalataya sa ating Panginoon ay siya'y mananagumpay. Amen. Sapagkat ang Diyos na tumawag sa iyo ay Diyos na mananagumpay. God can turn your situation around. Yung negative, pwede niyang gawing positibo. Yung kung hindi maganda, pwede niyang gawing maganda. Dahil po ang Diyos nating pinaglilingkuran ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yung karamdaman na meron ka, pwedeng palina ng Diyos ng malusog na pangangatawan. God can turn your situation around. Kung yung pagsubok mo ay kasing level ng pagsubok ni Job, kung si Job ay hindi sumuko, hindi ka dapat din sumuko. Mas lalo ka dapat magpakatatag at magpakatibay sa Panginoon. Anong sabi ni Job? Job chapter 13 verse 15, patayin man ako ng Diyos, magtitiwala pa rin ako sa from test to testing. Dahil si Job nanatili. Nawala sa kanya yung mga material, nawala sa kanya yung mga mahal sa buhay, pero ang hindi nawala sa kanya, yung kanyang pananampalataya sa kanyang Diyos. Gusto ko pong sabihin sa inyo, maaaring mawala ang mga bagay na meron kang material, pero pag meron kang pananampalataya, hindi ka magkulang sa pananampalataya ko sa Panginoon. Isang araw, mga kapatid, ma-realize po yung sinasabi ko. Na ano yun? Yung kayamanan ng makasalanan na ukol sa matuwid. Isang araw, mga kapatid, mula po sa yung pagiging ordinaryong tao, minsan, mga kapatid, ipopromote, iaangat ka ng Diyos. Hindi ka lang magiging ordinaryong trabahador, hindi ka lang magiging ordinaryong empleyado. Darating yung time, magmamay-ari ka ng mga kumpanya. Darating yung time, mga kapatid, i-bless ka ng lubos ng ating Panginoon. Sapagkat yan ay para sa mga matuwid na naglilingkod sa ating Panginoon. We need to fight a good fight of faith. Anong ibig sabihin niya, mga kapatid? Meron tayong iba't ibang mga labanan. Meron tayong iba't ibang mga struggle. Maaaring hindi po natin nakikita yan, o maaaring hindi po natin lubos na napag-unawak minsan doon sa isang kapwa nating kapatid sa Panginoon. Yung kanyang struggle, yung kanyang laban na sinusuong. Maaaring hindi mo ino-open up yung struggle na meron ka. But I would suggest, mga kapatid, fight a good fight of faith. Lumaban ka ng mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Until the end, gusto po natin marinig, sasabihin po natin, mga kapatid, I've kept the faith. Aking ingatan ang aking pananampalataya.